Naranasan mo na ba gumawa ng desisyon na akala mo tama, pero kalaunan nagsisi ka? Yung tipong sinabi mo sa sarili mo, sana nagtanong muna ako. Sana humingi muna ako ng advice. Minsan kasi kapag tayo lang ang nagdedesisyon, limitado ang nakikita natin. Pakinggan natin ang wisdom na ito mula sa Bible. Without counsel, plans fail, but with many advisors, they succeed. Proverbs 15:22. Ang verse na ito ay mula sa Book of Proverbs, isang aklat na puno ng practical wisdom tungkol sa buhay, relationships, at paggawa ng tamang desisyon. Simple pero napakalalim ng mensahe. Kapag wala kang counsel or advice, may malaking chance na bumagsak ang plano mo. Pero kapag marunong kang makinig sa wisdom ng ibang tao, mas tumataas ang chance na magtagumpay ang plano mo. Sa Tagalog, parang sinasabi nito, ang taong marunong magtanong ay mas nagiging matalino. Pero bakit maraming tao ang ayaw humingi ng advice? Minsan dahil sa pride, iniisip natin, kaya ko na to. Hindi ko kailangan ng tulong. Alam ko ang ginagawa ko. Pero ang totoo, kahit ang pinaka-successful na tao sa mundo may mentors at advisors. Business leaders may consultants. Athletes may coaches. Leaders may trusted counselors. Ibig sabihin ang wisdom ay hindi lang galing sa sarili mong experience. Minsan nanggagaling ito sa experience ng ibang tao. May isang mahalagang reality sa buhay. Hindi natin nakikita ang buong picture. Kapag ikaw lang ang nag-iisip ng plano mo, limitado ang perspective mo. Pero kapag may ibang taong nagbibigay ng input, mas lumalawak ang understanding mo. Mas nakikita mo ang mga risk. Mas nagiging matibay ang plano mo. Parang puzzle. Kapag ikaw lang ang may hawak ng isang piraso, hindi mo agad makikita ang buong larawan. Pero kapag pinagsama-sama ang perspective ng iba't ibang tao, mas nagiging malinaw ang direksyon. Pero mahalagang tandaan, hindi lahat ng advice ay pareho. Hindi lahat ng nagsasalita ay may wisdom, kaya kailangan mong piliin ang tamang advisors. Mga taong may experience, may integrity, may wisdom, may malasakit sa'yo. Sa Tagalog, kailangan mong humanap ng mga taong may tunay na karunungan. Hindi yung sasabihin lang kung ano ang gusto mong marinig, kundi yung magsasabi ng katotohanan kahit minsan mahirap tanggapin. Kung gusto mong maging mas wise sa paggawa ng desisyon, narito ang ilang practical na hakbang. 1. Humingi ng advice bago gumawa ng malaking desisyon. Sa career, sa relationships, sa finances. Minsan isang conversation lang ang makakapagligtas sa iyo sa malaking problema. Ito ang makinig ng mabuti. Hindi lang para sumagot. Makinig para matuto. 3. Huwag matakot tanggapin ang correction. Kaya ang correction ay hindi attack. Ito ay opportunity para mag-grow. Or build a circle of wise people. Surround yourself with people who help you grow, not people who always agree with you. Ang humility ay malaking bahagi ng wisdom. Kapag humble ka, bukas ka sa learning. Kapag bukas ka sa learning, mas nagiging matalino ang decisions mo. Pero kapag sarado ang isip mo, kahit maraming good advice ang dumating, hindi mo ito makikita. Sa huli, ang tunay na matalinong tao ay hindi yung alam ang lahat. Ang tunay na matalinong tao ay yung marunong makinig. Kung ikaw ngayon ay may pinagdadaanan na malaking desisyon, tandaan mo ito. Hindi mo kailangang gawin ang lahat mag-isa. May mga taong inilalagay ang Diyos sa buhay mo para magbigay ng wisdom. Minsan ang breakthrough mo ay nasa isang conversation. Minsan ang direksyon na kailangan mo ay manggagaling sa advice ng isang taong may experience na. Ang plano na ginagawa mag-isa ay madaling mabigo. Pero ang plano na pinatatag ng wisdom ng iba ay mas nagiging matibay. Kaya huwag matakot humingi ng counsel. Huwag matakot magtanong. Dahil minsan ang simpleng advice na maririnig mo ngayon ang magdadala sa iyo sa success bukas. At tandaan mo ito. Ang wisdom ay hindi lang sa dami ng alam mo. Makikita ito sa kakayahan mong makinig at matuto sa iba.